Matagal ka na rin bang naiintriga at balak mo mag-alaga ng Venus flytrap? If your answer is yes, then para sa'yo tong video na to. Here I am where the movie started, facing at a photo they've taken, space tree flying through the skies and What's up everyone? Welcome back to the channel. It's me again, Andrew. Magandang hapon po sa inyong lahat. Itong video na to will be kind of special dahil ide-dedicate natin siya sa isa sa pinaka-paborito kong halaman. Bukod sa isa lang siya rin yung pinaka-unique na halaman dito sa garden natin. At yan ay itong si Venus flytrap. Baka marami din kasi sa inyo yung medyo na-curious at gusto mag-alaga but don't know where to start, don't know when to start, what to do, at paano siya alagaan once you already have it. So gagawin natin tong video na to give you some basic tips on how to care for your future or maybe your current Venus flytrap. Siguro isa sa mga unang tanong ng mga tao ay saan ba nakakabili niyan at magkano ba yan? I had the same question before. So, yung mga gantong klaseng Venus flytrap, you can buy it between 1,000 to 1,500 pesos. You could probably buy something a little more expensive or maybe something cheaper than what I said. Pero yun po yung kadalasan na price range na nakikita ko. Sa makakabilin to, sa Facebook lang marami, even with Shopee. But just make sure to look for legitimate sellers. So wag kakalimutan tignan yung mga review sa baba. Ito pong aking Venus flytrap has been with me for about 4 months now. Kaya po medyo kung mapapansin nyo, malaki na siya. At para lang po makita nyo kung gaano kabilis siya lumaki, ito po yung itsura niya. Nung una ko siya nakuha 4 months ago or roughly 4 months ago, ganyan po siya kaliit. And under my care, ito na po yung itsura niya ngayon. Kung mapapansin nyo, lumalagpas na po siya doon sa initial na pot niya. And it's also a perfect time for us to repot it. Bigyan ko lang po kayo ng mga simple tips or tricks or some facts about the Venus flytrap. Ito pong Venus flytrap is a specific species ng tinatawag natin ng mga carnivorous plants or as other groups like to call it, mga carnis. Po siguro yung isa sa pinaka-familiar tayo, they originated from North and South Carolina where medyo swampy po yung natural habitat niya. And that being said, ang medyo pinagkaiba po niya sa mga halaman natin like mga indoor plants and house plants, especially yung mga succulents, is that kung yung mga halaman po na yon, like yung mga cactus natin, ay ayaw ng humidity, sila po gustong-gusto nila yung medyo moisture. In fact, one of the tips is that kailangan po palaging basa or palaging moist yung kanyang potting mix. So, i-discuss ko po further kung paano po natin siya aalagaan, but I thought I would give you some overview kung ano po yung pinagkaiba nila pagdating sa ibang mga halaman na kadalasan natin na inaalagaan. Isa po sa pinaka-common na question na nakukuha ko ay, paano ba alagaan yan at mahirap ba yan buhayin? Sa maniwala po kayo sa hindi, mas mahirap pa pong alagaan yung echeveria nyo or haworthia nyo. Kung aalamin mo lang yung basic principle sa pag-aalaga sa kanya, you'll realize na sobrang hindi siya demanding. In fact, sa sobrang hindi niya demanding, hindi mo nga siya kailangang pakainin. Meron lang po mga simple principles na kailangan po nating tandaan para po masigurado na lalaki siya at mabubuhay siya under our care. Una sa lahat is the potting mix. Dahil po nabuhay sila dun sa natural habitat nila na hindi sila nagkakaroon ng fertilized na lupa, nag-evolve po siya to adapt into the environment. Kaya po siya nagkaroon ng mga tinatawag na traps kung saan they catch their own prey at kino-convert po na yon bilang pataba at yun po yung nagsisilbing food niya, which what makes it really unique at yun po yung isa sa pinaka-distinct na features niya compared po sa ibang halaman. And that being said, kailangan po nating iwasan na hindi sila magkaroon ng fertilizer kasi po yun po yung isa sa pinaka-common na cause ng death nila kapag po na-over-fertilize sila. So kung mag-aalaga po tayo ng Venus flytrap, I highly suggest huwag po tayong gagamit ng fertilizer kasi kaya naman po niyang buhayin yung sarili niya in that aspect. At para po masigurado na hindi siya magkakaroon ng over-fertilization, we need to talk about the potting mix. Sa potting mix naman po niya, kailangan siguraduhin natin na wala siyang ibang minerals na present doon sa kanyang potting mix. Marami pong recommended na mga mixes online, pero ang ginagamit ko po is Sphagnum peat moss. Yun po yung pinaka main component niya kasi it has enough water retention, tapos
medyo loose din po siya para po sa root growth nitong ating halaman. At the same time po, wala siyang ibang available na nutrients that can over-fertilize po yung Venus flytrap. Linawin ko lang po, kailangan ba yung dried moss o yung live na sphagnum moss? So, ang pinagkaiba po kasi ng sphagnum moss sa sphagnum peat moss is that yung sphagnum moss po is the live one. Siya po yung ginagamit minsan sa mga landscaping. Ang problem lang po kasi doon, since medyo mas buhay pa siya, it tends to retain water. Siya po yung ginagamit ko sa mga kokedama. Ang problem lang talaga sa sphagnum moss is that masyado siyang nag-iimbak ng tubig. Kaya po, ang preferred natin ay yung mga dried na, katulad po ng moss na ito. Idea ko lang, nung pinadeliver ko tong sphagnum peat moss, natatakot yung driver sa Lalamove kasi sinasabi niya, "Sir, ano po ba yung pinapadeliver nyo?" Ayaw niya maniwala na moss lang to. But anyway, ito po yung nire-recommend na gamitin sa ating potting mix. Now, let's talk about watering. So, isa po sa kailangan nating ingatan pagdating sa pagdidilig ng ating mga Venus flytrap is the fact that hindi rin siya pwedeng ma-over-fertilize. So, hindi po siya pwedeng gamitan ng typical water. Kung gumagamit po kayo ng tap water, it's a big no-no. Kaya po, ang pinandidilig lang po sa kanila is distilled water. Rainwater po is also okay kasi technically speaking, yung rainwater is also a form of distilled water. Basta po hindi siya yung dumaan sa alulod kasi along the way baka po nag-accumulate siya ng mga minerals. So hanggat maaari po yung galing po sa ulap na rainwater. So again, pagdilig po, either clean rainwater or distilled water lang po. Paano ba siya diligan? Ang maganda kasi kay Venus flytrap is that hindi siya ganun ka-sensitive sa overwatering. Ang gusto nga niya, palagi siyang moist, unlike mga succulents and all other plants na namamatay siya when it comes to overwatering. But that being said, it doesn't mean na hindi siya pwede ma-overwater. Ang pinaka-safe po is kuha tayo ng container tulad nito, tapos isa-submerge po natin yung pot natin, and then magwa-water lang po tayo siguro mga 1/3 ng height ng pot. So again po, pag nag-bottom watering po tayo, 1/3 ng height ng pot. Since gumagamit naman po tayo ng peat moss, mas madali pong aangat yung water from the bottom to the roots. Kaya yun po yung ginagamit ko na watering technique, nagbo-bottom watering po ako. Okay, sun exposure naman. Marami kasing iba't ibang practice sa sun exposure ng Venus flytrap. Pero sa akin, ang ginagawa ko, when I first acquired this 4 months ago, naka morning sun lang siya from 6 to 9 a.m. na direct morning sun. Tapos after a week, gradually in-increase ko na yung sun exposure niya up to 10 a.m. And then siguro for 1 to 2 months, naka-expose lang siya sa morning sun. Kasi as long as it can get minimum of 4 hours, mabubuhay siya. So ulitin ko lang po, for your Venus flytrap to survive, basta po minimum of 4 hours, mabubuhay po siya. But if you would like the traps to really develop, at kung gusto nyo po na mas mabilis siyang lumaki, at mamula-mula yung sa loob po ng mga traps niya katulad po nito, in fact, hindi pa nga to super pula eh. The recommended sun exposure is at least 12 hours. So again, that's anywhere between 4 hours minimum up to 12 hours. That's the optimal sun exposure. So kung titignan nyo, hindi naman siya ganong kaarte. Plus the fact na hindi mo siya kailangan i-fertilize. Pero magbibigay pa rin ako ng ibang mga reminders para po masigurado na mabubuhay yung Venus flytrap natin. Mga kailangan pong iwasan is, syempre, pag po meron tayong mga medyo maitim-itim na sa ilalim, make sure na tanggalin po siya. Gamit lang po kayo ng pangsipit na ganito. And ito talaga, favorite ko talaga to. Make sure to remove yung mga black na traps sa ilalim, katulad po nito. Ayan. Kasi po, yung mga traps na ganito, if you don't remove them at naipon siya, they could still cause fungal infection po sa mga halaman natin. So, kagaya lang po yung konsepto sa mga succulents natin na kapag may mga dead na traps, tinatanggal po natin agad para po hindi na sila mag-attract ng fungal infection. Ayan. Okay, when to repot and how to repot it. I'm sure isa po yan sa pinaka inaabangan natin. So, para po mag-repot tayo, dahil nga po medyo malaki na siya, bago ko makalimutan,
hanggat maaari, wag po natin siyang ipapot gamit yung mga clay pots or any other pot like cement pots na pwede po mag-contain ng mga mineral deposits. Kaya po ang recommended, ito nga nasa styro cup lang siya nung nakuha ko, but I'm going to repot it in a plastic cup. So pinakamaganda po talaga sa kanila is plastic cup because it has no other minerals. At the same time, napakaganda po ng drainage ng mga plastic pots. So ililipat ko po siya dito para po makapag-encourage po tayo ng further plant growth. And time to repot our Venus flytrap. So, syempre, ang pinakauna natin gagawin is to remove it from its original pot. Dahil styro lang siya, mas safe sa akin na tanggalin ko siya this way. Kung plastic pot naman yung pinanggalingan, then I suggest na medyo paluluwagin mo lang siya on the sides and then pwede mo na siyang hugutin. So, tignan natin yung itsura ng ilalim niya. Okay. So, gagawin ko, bubuhaghagin ko lang yung pinaka potting mix niya para nang dahan-dahan from the side while being careful na hindi natin ma-damage yung mga roots niya. Okay. So, kung makikita nyo naman, hindi pa ganun kakapal yung roots niya. Although mahirap lang i-distinguish, no, kasi syempre may possibility na nakadisguise siya as the moss. Okay. So ayan. So we're starting to see yung part ng pinaka stem niya and then the roots. Okay. Ayan. So, ayan po yung itsura ng roots niya sa ilalim. Then, ito po yung itsura ng pinaka-stem niya. So, medyo delicate siya, but no need for you to worry as long as magaan lang yung kamay mo. Hindi naman siya basta-basta namamatay. Okay. Right. So, kailangan ba i-strip off lahat yung pinaka-old potting mix niya? As much as possible, the more that you can remove, then mas okay para mas fresh yung bagong mix na gagamitin natin. Okay. Pero, ang gagawin ko, hindi ko, yung medyo matitira, iiwan ko na lang siya dyan para naman hindi ko ma-risk na ma-damage yung kanyang stem and roots. Okay. Right. Okay. So, yan po yung itsura niya kapag natanggal na natin siya doon sa kanyang old potting mix or old potting media. Ilalagay ko lang siya dito sa gilid at syempre i-discard na natin tong lumang potting mix niya. Now, usually kapag nagpapatay ng halaman, gumagamit tayo ng mga malalaking pumice, pero this time since hindi tayo gagamit ng pumice, gagamit lang ako yung sa ilalim niya, magle-layer ako ng dried na sphagnum peat moss. Okay. Siguro manipis na layer lang. Ayan. Para siya yung pangsalo. Okay. Now, ang gagawin ko, hindi tayo gagamit ng pure lang na sphagnum moss. Magmi-mix po tayo ng 1:1 ratio niya between the moss and gagamit po tayo ng maliliit na size ng perlite. So yung perlite, makakatulong kasi siya with water retention at the same time for extra drainage. Kaya ito yung ginagamit natin at hindi tayo gumagamit ng other materials like pumice kasi wala siyang ibang minerals. Kaya perfect siya for our Venus flytrap. Okay, so maglalagay din tayo dito. And then okay, no need to get fancy about it. So, kung medyo magulo yung paghalo mo, that's okay. As long as yung concept is there na meron tayong halo ng moss at meron tayong halo ng perlite. Bubuhaghagin ko lang tong moss natin. Okay? So, gumagawa tayo ng parang pinaka nest. Okay. And then, tsaka natin lalagay doon sa space yung ating halaman. Tapos, yung paligid niya, tsaka natin siya pupunuin ng
moss. Okay. Ayan. So, medyo maluwag pa yung loob. So, ang gagawin ko, medyo sisiksikin ko siya para naman mas marami siyang laman kasi medyo hollow pa yung loob niya. Okay. Ayan. Dadagdagan natin lalagyan natin ng konting perlite. Okay. Can you use other materials aside from perlite? Probably that's a question. Maraming pwedeng gamitin. You can use coarse river sand or coarse sand. Kaso ang problema, minsan nagkakamali yung mga tao dun sa type ng sand. So para hindi na lang magkalituhan, I recommend na gumamit na lang kayo ng perlite kasi bukod sa mura siya, mas madali din siyang hanapin. Tsaka magkano lang yata yan? 20 pesos per plastic. So ayan. So para na lang tayo nagla-landscape nito kasi pinapaligiran natin yung roots niya ng moss para masigurado na medyo masiksik siya. Okay. So angat ko lang tong isang trap na nakalubog. Right. Ayan. Okay, so we're almost done. So konti na lang. Ayan. So kung mapapansin nyo, coming from the original pot, nalagay na natin siya sa mas malaking pot. Para siyang medyo nakasuspend doon sa kanyang bagong potting mix, and that's okay kasi medyo masisiksik din naman siya once we start watering kasi magko-compacto. Kaya medyo kinapalan ko yung moss dahil ang tendency niyan is magdidikit-dikit yan once na nabasa. So kapag ganyan ba na natanim natin, do we water right away? Do we expose to sun right away? Ang gagawin lang po natin kapag ganyan, ako, I would expose it back. Parang i-reset ko siya. Lalagay ko siya sa morning sun muna ulit para po makapag-adjust yung ating plant sa kanyang bagong environment. And then, pwede na rin po natin siyang diligan agad. So, ang gagawin ko, after this, pwede na natin siyang i-double watering. So, we can use this small tray. Ganyan po. Gaya po na sinabi ko kanina, we will just water from the bottom, 1/3 ng height ng pot para po umakyat yung tubig. So kung mapapansin nyo, medyo na-disturb natin siya, nagsara yung mga traps. So medyo na-stress siya. Hanggat maaari sana iniiwasan natin na mangyari yun because they consume a lot of energy. Pero hindi kasi maiiwasan dahil nga nirepat natin siya. So, ayan po ang aking guide when it comes to repotting your Venus flytrap. So, some of you probably are seeing this for the first time because this is not the common plant that we tend to see on an everyday. Pero I think this is actually a good addition to your garden. Lalo na if you have guests, it's a good conversation starter. Tsaka it's also fun kasi hindi siya ganun kahirap alagaan. So, I hope na-enjoy nyo po tong video na to. And if you have some questions or if you have some best practices you would like to share, kung nagandahan ka ba sa Venus flytrap, I would like to hear from you. So please comment naman kayo dyan. And if you haven't subscribed to this channel yet, please don't forget to subscribe and click on the bell button. And of course, please do like and share this video. So salamat po sa panonood for today. And again, my name is Andrew. Thank you so much for watching. Stay safe and peace out. Bye-bye.